Sa ikalawang Timoteo ay nais pa rin pong ipabatid at ipaalala na ang aklat na ito ay paalala na maging tapat sa Diyos hanggang wakas kahit mahirap ang isang sitwasyon. Lagi po natin isipin kung saan sa iglesia ang pananagutan ng bawat isa sa atin ay hindi tungkol sa pagkontrol, kundi tungkol sa kung paano natin aalagaan ang ating sambahayan. Tayo manatiling matatag sa pananampalataya, malayo sa kasalanan at sama-sama lumago sa kapamagitan. At bilang paghuli po, naway mag-iwan sa inyo ang isang mensahe na kung saan pananagutan ng bawat isa sa atin, matanda o bata, is to set an example for the believers in speech, in conduct, in love, in faith, and in purity, sa loob man at sa labas ng ating kongregasyon. Magandang umaga po sa inyo lahat. Mapunta ba ako sa center ng ating panalahan ay mawag po muna tayo sa committee na nagdadalang bilang ng kahanin. Number 300. Mas Jesus bear the cross alone. Ready? Sing. Must Jesus bear the cross alone and all the world glory? No, there's a cross for everyone, and there's a cross for me. The most great cross I bear till death shall set me free, and then go home, my love to where for there's a God for me. Oh, precious cross, oh, glorious crown, resurrection day. Angels from the skies come down, and bear my soul away. At muli po natin sariwain sinabi ng Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 11 verses 23 to 29 na ganito po ang kanyang sinasabi: sapagkat nilabas ko sa Panginoon ang binibigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Jesus nang gabing siya'y pagkanulo ay dumupot ng tinapay. At nang siya makapagpasalamat, ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. At hindi naman hinawakan ng saro pagkatapos na makakapo na sinasabi, ang sarong ito'y siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa
sa tuwing kayo magsisiinom sa pag-alaala sa akin. Sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at inuman ninyo ang salo, ay inihahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Kaya't ang sino man kumain ng tinapay o uminom sa salo ng Panginoon na hindi nararapat, ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Datapat sila sa ng tao ang kanyang sarili at saka kumain ng tinapay at uminom sa saro. Sapagkat ang kumakain at uminom ay kumakain at uminom ng hatol sa kanyang sarili kung hindi niya kinikilala ang katawan ng Panginoon. Magsitay po tayo na. Kung banal na makapaglirihan sa lahat, muli po ang mga nagpapasalamat kami sa oras na ito ng Santo Diyos ay patuloy na nagkakaroon sa amin ang buwan kalakasan. Maraming salamat Ama sa mga biyaya at kapala na pinagkakaroon mo sa amin sa araw-araw. Itinadalangin namin Panginoon at itinataas sa iyo Ama ang tinapay mula ng madura, ganun din ang katas ng pangabas na sumisimulo sa katawan at tubo ng aming Panginoon sa Kristo. Dalangin namin po Diyos na patuloy mong pasusan ang mga bagay na ito na siyang magsisilbing kalakasan ng aming mga pagkataong loob at nawa at patuloy mo kami palaksin sa aming mga pisikal na katawan at patuloy sa aming mga pananampalataya. Bago namin tanggapin ang mga bagay na ito Diyos ay pagkaloob sa amin ang kapatawaran sa aming mga nagagawa ng mga kasasa. Ang lahat ng ito ay aming sinasamo, dinadalangin, inihilig at patuloy na pinagpapasalamat sa tanging pangalan ni Jesus. Maraming po sa ang bagang kaso ng banal. Hindi po akong babasa sa 1 Corinthians 16, verses 1 and 2. Ngayon tungkol sa ambagan sa mga banal, ikaw hindi naman yung kaya iutos ko sa mga iglesia ng Galatia. Tuwing unang araw sa linggo, ang bawat isa sa inyo ay magbukod na magsimpan ayon sa kanyang iniginhawa upang huwag nang gumawa ng mga ambagan sa pagkulit. Awitin po natin yung 16. God bless you. When upon life billows your tempest ready? Sing. When upon life billows your tempest when you are discouraged in the holy
Ang mga salapi, Panginoon Diyos, na ito na patuloy ng pinagkakatoo, ay tinadalangin namin sa iyo na aming paspasan at nawa magamit sa pagpapalaganap ng sampahan ko ito at ganoon din makatulong sa ilang mga kapatid namin na nangangailangan pinansyal. Itinadalangin namin naman na patuloy mo kami kabayan at ingatan sa mga kami dapat tumaraw at patuloy mo kami pagyamanin, Ama, sa aming mga kabuhayan. Ang lahat ng ito'y aming sinasamo, pinadalangin, patuloy na pinagpapasalamat sa tanging pangalan ni Jesus na Panginoon at tagapagligtas. Amen.